Ayan po. Magandang gabi po sa bawat isa. Pwede na po tayo mag-tag ng ating mga friends po para sa ating Speak Life Day 23. Sige po, in a while po, mag-start na po tayo. Pero itag po muna natin yung mga friends natin, ating mga kapatiran, para po sa ating Speak Life Day 23.
magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po kayo dyan? Okay po ba yung ating sounds po? Pati yung boses ko po? Malinaw po ba? Loud and clear po ba? Good evening po. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Magandang gabi po sa aking mga siblings na nasa Mindanao. Ayan po, nandito po sila ngayong gabi. Paki-share po ang ating live sa ating family and friends. Magandang gabi dyan sa Mindanao. And magandang gabi na rin sa Bicol and sa Antipolo at saan mang lugar kung saan tayo ay naaabot ng ating live stream for tonight. In 2 minutes po, we will start na po. Kung ating natag na po ang ating mga friends, patuloy po natin itag sila. And then we will start at 7:10 sa aking relos po. 7:08 na. 2 minutes na lang po. Good evening po, Ma'am Lani. Ayan, co-teacher ko po sa San Isidro. Salamat po sa panunood ngayong gabi. Okay po. Since 7:10 na po, tayo po ay mag-start na po sa ating gawain ngayong gabi. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ngayon po ang ating day 23 of our Speak Life live streaming. Ako po ngayon ang inyong speaker at magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa mga oras na ito. Since tayo ay niloob ng Lord na tayo po ay makapakinig ng kanyang mensahe ngayong gabi. Bago po ang lahat, binabati ko po ang bawat isa. Nawa po ay maitag na natin ang ating mga friends and loved ones, ang ating family, para po sa gawaing ito. Maraming pong salamat sa iyong pag-antabay hanggang sa ngayon. Tayo po ay manalangin.
Po, aming Diyos na buhay, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin, Ama. Maraming salamat sa kabutihan mo at pag-ibig mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat niloob mo na kami po, Panginoon, sa oras na ito, na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso at kaisipan, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, upang sa ganun ugad ay magawa namin ang mga nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa bawat isa at ang lahat ng sasabihin ng iyong lingkod, Panginoon, nawain ng gagaling lamang sa iyo at hindi sa kanyang sarili, at patuloy na ikaw ang kumilos, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, naglaan ng kanilang mga oras, o sa ganung, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita. Purihat takilain lamang iyong banal na pangalan. Sa iyo ang lahat ng kapurihat pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, good evening po ulit sa bawat isa. Ngayon po ay nasa Speak Life Day 23 na po tayo. Okay po, ngayon po muna ay mag-testimony muna ako kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sapagkat napakadami po mga pagsubok na dumaan sa buhay namin at hindi din po talaga madali. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat patuloy ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, ang siyang patuloy na nagbibigay lakas sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang provision, and maging sa mga gawain na ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon. Salamat sa Lord sapagkat patuloy niya tayong pinapalakas sa araw-araw nating pamumuhay na paglilingkod sa Panginoon. And marami pong salamat din sa Lord sapagkat ang gawain ito ay isang opportunity kung paano tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa magitan ng Facebook Live. Ayan po. Hindi din po madali, ngunit salamat sa Panginoon sapagkat ito ay niloob niya upang tayo din ay gamitin ng Lord sa magitan ng platform na ito. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Lord habang tayo ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon at gumagawa ng kanyang kalooban. Marami pong salamat sa Panginoon maging sa nalalapit na nating anniversary. 3rd anniversary ng Home Church. Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan. Hindi talaga nagpabaya ang Lord. Sa kabila ng ating mga nararanasan na mga pagsubok at minsan mga discouragement sa buhay, ngunit ang Lord pa rin ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas upang magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat talaga sa Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa Panginoon lamang. Ayan po. And then ngayon naman po ay dadako na po tayo sa recap ng ating napag-aralan ng linggo na binahagi ni Pastor Alvin. Ayan po. Mag-recap po tayo for a short minutes. Sabi po dito, nung si Moses po ay matanda na at hindi siya, isa sa mga hindi makapasok sa lupang pangako, ang si Joshua ang naging kapalit niya. Actually, hindi naman talaga taong nag-appoint kay Joshua upang maging kapalit ni Moses, kundi mismo ang Panginoon ang siyang nag-appoint sa kanya. And tayo din naman, maging sa ating paglilingkod sa Lord. Yung sarili natin, minsan, sinasabi natin na hindi naman kami karapat-dapat, hindi rin kami hindi dapat kami dyan. Minsan tayo, pag tinawag tayo ng Lord, ganun din ang inisip natin. Bakit ako? Bakit parang hindi naman ako karapat-dapat dahil ganito yung buhay ko? Ngunit, ganun din naman si Moses, ang tinawag siya ng Panginoon. Ang sabi ni Moses, hindi siya karapat-dapat at utal-utal siya magsalita. Ngunit, siya yung tinawag ng Lord. And ganito si Joshua, since ito ay assistant ni Moses sa kanyang ministry sa pag-lead sa mga Israelites going to Canaan, the land of promise or the promised land. Nung si Moses ay matanda na at hindi nga siya makapasok sa lupang pangako na ipinangako ng Lord, itong si Joshua at ang kanyang generation ang pupunta sa promised land.
And sabi nga na mismo ang Diyos ang naghirang kay Joshua bilang kapalit ni Moses. But before sila makapasok sa Promised Land, alam natin na may matinding harang ito or may matinding dapat gapiin sila na kaaway. Or ang sabi nga doon, ang way na papuntang Promised Land ay dadaan muna sa Jericho. At kung alam natin, ang city of Jericho ay napaka-tibay po at dalawa ang wall nito. So, kung makakapasok ka man sa first wall, sa pangalawa, hindi ka pa rin makakapasok. So, itong syudad na to ay naka-lockdown that time. So, ibig sabihin, walang makakalabas, walang makakapasok sa syudad na ito. At alam nila na ang mga Israelites o ang Israelites ay nakapaligid sa kanila. So, nag-camp na malapit doon upang makatawid. So, tumawid muna sila sa Jordan River and then next na tawirin nila ay yung Jericho. Kaya lang, alam natin na napakatibay ng wall of Jericho. Yung city of Jericho ay nakapaligiran ng wall kung saan may mga tower and alam natin na hindi kayang gapiin o hindi basta-basta magagapi ng mga kalaban ito at makakonquer ng kalaban dahil napakatibay nito. Ngunit, sabi dito nga, walang makakalabas, walang makakapasok. Actually, kung pag-aaralan natin mabuti, may mga ways sila na pwede nilang gawin pero hindi nila ginawa yun, kundi ay naghintay sila sa instruction ng Lord. So, itong Jericho ay ipinangako na ng Panginoon na ibibigay sa kanila. So, sa pangako pala ng Lord, kung alam natin kung sino nangako sa atin, at mapagkatiwalaan yung nangako sa atin, talagang mapagkatiwalaan ng Lord na siya yung nagsabi na ibinigay ko na ito sa inyo. So, mamaya babasahin po natin yung mga verses na yan. So, God promised them to ibinigay na sa kanila. So, past tense, ibinigay. So, all they have to do is to claim the promises and sundin yung instruction ng Lord. So, ganun din sa atin. Sabi nga doon sa pinangaral ni Pastor, obedience precedes power. Ibig sabihin, una talaga kailangan nating sumunod kung ano yung gusto ng Lord, kung ano yung way ng Lord, kung ano yung oras na gusto ng Panginoon, dapat sumunod tayo kasi iyon yung nais ng Lord. So, dapat complete the full command. So, walang bawas, walang labis na gagawin. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ni Lord, specific yung gusto ng Panginoon, kung ano yung sinabi niya, yun dapat yung masusunod. And then, ito yung ginawa nila Joshua, pati yung mga kasama nila, mga Israelites. So, walang labis, walang kulang. Sabi nga doon, even if we don't understand, we must obey the Lord. So, yung kahit hindi natin naintindihan yung sinasabi, minsan hindi natin maunawaan, minsan it make no sense na bakit yun ang gagawin natin. Pero, kung yun ang sinabi ng Panginoon, dapat ibigay natin yung dapat na pagsunod. So, full surrender. So, dapat ibigay natin yun dahil yun yung nais ng Panginoon. Okay, sabi din doon, nabanggitin ni Pastor na ang pagsunod sa Diyos ay susi ng spiritual maturity. So, ibig sabihin, kung tayo ay marunong sumunod, nagkakaroon talaga tayo ng spiritual maturity and we grow doon sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, kaya naging bansot sa paglilingkod sa Lord. Bakit? Marami tayo kasi mga dahilan at marami tayong mga rason kung bakit hindi tayo nakakasunod fully sa Panginoon. At hanggang sa ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat sumunod tayo. And then pag pinag-aralan natin tong Joshua 6, makikita natin kung paano sila sumunod sa Panginoon. At kung gaano kahalaga yung pagsunod sa Panginoon. Di po ba yung mga offering nga na bibigay natin sa Panginoon, kung ano gagawin natin para sa Panginoon, ano na lang yun kasunod na lang yun sa obedience dapat natin, hindi yun nauuna. Ano po, kasi mas mabuti yung pagsunod kaysa sa mga handog na hain na ibibigay natin sa Panginoon. So ngayon, kung hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon, doon tayo nagkakaproblema, kaya nga po, mabagal yung growth natin. Kaya hanggang ngayon, marami pang mga Kristiyano na ayaw mag-commit, marami pa tayong mga dahilan kung bakit hindi tayo fully nakakasunod sa Panginoon dahil sinusunod pa rin natin yung sarili nating kagustuhan. Kahit na mga Kristiyano tayo.
Kahit na minsan, sinasabi natin na tayo mga Kristiyano at tayo na ay sumusunod sa Panginoon, pero hindi pa rin fully ang pagsunod natin sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, on the process pa rin at yung pag-grow natin sa Panginoon ay mabagal. Pero, meron pa namang chance since we are living naman na may mercy ang Lord hanggang sa ngayon. Kasi kung tapos na yung mercy ng Lord, kung natapos na yung biyaya ng Lord, wala tayo hanggang ngayon. Pero salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon. So, yun lang muna yung recap ko po doon sa sermon ni Pastor noong Sunday. Ayan po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Salamat sa Lord sa pagkakataon. Actually, marami din pagkakataon na isa ako sa mga hindi nakakasunod minsan at kung nakaka-schedule, minsan nag-schedule si pastor ng ganito or ito yung naka-schedule, minsan tumatanggi. Isa ako doon, minsan ganun ako. Pero salamat sa Panginoon sapagkat lagi pa rin niyang sapat pa rin yung biyaya ng Panginoon kung bakit ako nakapagpatuloy sa gabing ito. Ayan po. Ang Joshua po, titinan muna natin, basahin muna natin sa Joshua 6, verses 1 to 7. So, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Verse 2, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay sa ika-7 araw. 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas na at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makapasok doon ang lahat. Okay, verse 6, kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, mauuna ang 7 paring may dalang mga trumpeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigit kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Ayan po. Now, titinan natin dito yung Joshua po. Yung Joshua 6 po, sinasabi nga dito na pinapakita dito kung paano nakafocus yung faith and obedience doon sa divine plan ng Lord sa buhay natin. So now, dito po, alam natin na yung plano ng Lord, minsan hindi natin naging plano. Yung kalooban ng Lord, minsan hindi natin kalooban. Bakit? May iba tayong plano sa buhay natin. Pero dito po, sinasabi dito, yung Joshua 6 po ay nakafocus ito kung paano yung pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, sa divine plan ng Lord, at naipakita dito yung pagkapanalo ng mga Israelita. Okay, pagtitinan natin yung Wall of Jericho po, talagang napakatibay nito. And bukod pa dito, itong Jericho na to, yung City of Jericho, maliit lang to. So, hindi talaga siya ganun kalaki, pero hindi siya ganun kadaling gapiin. So, itong mga Israelites po ay nakakamp dito malapit sa Jericho. Pero sila ay nakahanda na sila na hindi sila dapat mapasok at sila po ay yung wall nito ay napakatibay and may tower pa ito. So makikita nila kung sino yung mga nakapaligid sa kanila. So alam nila, they are aware na naandun ang mga Israelites. So sila alam nila na anytime pwede na silang girahin, pero na iba yung plano ng Lord. Okay, iba yung purpose ng Lord. Okay, now, sabi nga dito, sa plano ng Panginoon, meron tayong role dito na gagawin. So, hindi lang yung
Kasi kung ang plano ng Lord ay gapiin itong city of Jericho, pwede naman hindi tayo kasama, hindi sila kasama that time. Pwede naman magpaulan lang ang Lord ng fire, o di kaya magpadala sila ng mga angel upang gapiin ito at para makapasok na lamang yung Israelites. Pero hindi iba yung way ng Lord, iba yung purpose ng Lord. At kasama doon yung mga Israelites. Okay. Ang plano ng Panginoon ay ipakita ng Lord yung kapangyarihan niya. So, dito pa lang sa mga plano ng Panginoon na magapi itong, kasi sabi niya, ibinigay niya, tama po, ibinigay sa verse 2, sabi niya, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ibig sabihin, past tense, ibig sabihin, ibinigay na, nang gagawin mo na lamang sumunod ka kung ano yung nais ng Panginoon. So, ngayon, bago sila makapasok doon sa promised land na Canaan, dadaan muna sila dito sa city of Jericho kung saan napakalaking harang sa kanila. At kung titingnan natin, yung mga army nila ay hindi talaga yun ang main character para matalo itong Jericho na to, kundi merong nais ng Panginoon. So yung Jericho po was so powerful and then tightly shut, ibig sabihin naka-lockdown. Parang nung panahon ng pandemic po, naka-lockdown. So ito talagang sobra talaga naka-tightly shut. Ibig sabihin itong city na to ay talagang walang nakakalabas, walang makakapasok. So hindi siya magagapi. Ibig sabihin ang challenge ngayon, paano sila papasok dito. But parang imposible, tama po. Parang imposible na paano natin magagapi ang mga yan? Aakyat ba tayo? Pwede naman umakyat siguro, pero baka hindi naman din yun hindi lang baka, hindi talaga yun ang way ng Lord, iba yung way ng Lord. So sa kanila, dapat ay hindi lang nila makita na, imposible to, paano ang gagawin natin dito, imposible, hindi natin sila magagapi at napakataas ng wall nila. Pero sabi dito, but all things are possible with God. Sabi nga doon sa Matthew 19:26 and Luke 1:37, with God, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. For with God, nothing shall be impossible. So sabi dito, He is the Lord of hosts po. Ibig sabihin na He is the Lord of hosts po, ibig sabihin nito ay God is the supreme commander of all armies. So kung imposible sa tao nagapiin ang city of Jericho, bago sila makapunta sa Canaan, sa Panginoon, walang imposible dahil siya yung God. God is the supreme commander of all armies. Maging sa sanlibutan ito, maging sa langit, ang Lord ang siyang supreme. Wala pong nakakagapi sa Kanya. He has an absolute power, sovereign control, and ultimate authority over every forces, dominion, and realm of the universe. Ibig sabihin nito, walang nakakatalo sa Panginoon. Wala nga imposible sa Kanya. Tama po. Walang imposible. Yung way lang ng Lord ay iba sa way natin. Yung thinking natin minsan, imposible, Lord, paano na to? Maging pag tayo nga lumalabas at nagmimisyon, minsan natin, imposible naman, Lord. Wala naman kaming dalang ganito. Wala kaming panggastos. Wala kaming dadalhin. Wala akong trabaho. Paano na? Or may trabaho ako, imposible makapag-live. Pero dito sa Panginoon, sabi nga dito, if makita natin yung kapangyarihan ng Lord, He is supreme and He is all-powerful God na kung saan lahat ng imposible ay kaya niyang gawing posible. Ano po? And sabi dito, it serves as a reminder that God is the true leader of His people, even in during the times of weakness and persecution. Minsan maraming nasasabi, posible naman ninyong magawa yan, yung 10 cities. O di kayo, imposible namang dumamig siguro kayo kasi ganito mangyayari, ganyan-ganyan. Pero ang plano ng Lord ay iba sa plano natin. So meron siyang divine plan how to conquer the city. Yun lang talagang ang galing ng Lord. Ano po? God directly communicated with Joshua. So yung pagsunod ni Joshua, it takes great faith. Ibig sabihin, mismo itong leader na to, itong si Joshua na leader na pinili ng Lord, meron siyang pananampalataya na totoo ang sinasabi ng Panginoon na ibinigay na niya sa atin to. So, nung pinatawag niya itong Israelites, mga armies, and then yung mga pari na dapat
o kung ilang pari ang magmamarch na ganito, o saan sila po pwesto, maging ang Ark of the Covenant. Mismo si Joshua ay naniniwala sa Panginoon. He trusted God na alam niya na ang Lord ang gagawa ng lahat ng paraan na to. So, all they had to do is to obey lang. So, sabi dito, promising na yung city na to ay na-defeat na. So, the victory is theirs na. So, sa kanila na yung victory. Sabi dito, yung Lord na nangusap kay Joshua sa Joshua 5, yun din yung Lord na nangusap sa kanya. Dito, sa sinabi dito sa verse 2, Joshua 6:2. Siya pa rin yung nangako. And siya yung the Lord of armies na sinasabi doon sa Joshua 5 na nagbibigay ng direction and instruction kung ano yung gagawin ng mga Israelita. And sa pamamagitan ng pagsabi niya kay Joshua being a leader that time. Okay, now, sabi dito, despite doon sa defensive measures na pinaghandaan talaga ng Jericho and sa mga hari ng Jericho, sabi dito, ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, despite na handa sila na sakupin ninyo, sabi ng Panginoon, God boldly told Joshua that the battle was as good as over. O see? Yung pakikipagbaka, itong pag-conquer nyo sa city na to ay tapos na. Ibinigay ko na sa inyo. So, claim it. Parang nandating na, ginapi ko na yan. So, ang Panginoon, nung siya ay nagkatawang tao, naging victorious ang Panginoon. At maging hanggang sa ngayon, ang kanyang mga anak ay patuloy pa rin na naging victorious. Why? Because we have the same God. Ibig sabihin nun, yung God noon, hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, siya pa rin yung Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pababayaan ni iwan man. So, sa lahat ng ating battles, sa lahat ng ating pakikipagbaka, kasama natin ang Lord. Yun lang ang kagandahan bilang isang Kristiyano. Kasi, in times na tayo ay nanlulumo, tayo ay nawawala ng pag-asa, we have hope in God na ang mga bagay na ito ay mapangyayari dahil sinabi ng Panginoon. Di ba? Merong ang kanta doon na dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo, Lord, gagawin namin to. Dahil sinabi mo, Panginoon, na victorious kami, magiging victorious kami. Dahil sinabi mo, Panginoon, na kami po ay mga anak mo na, kami ay mga anak mo na. Kahit na maraming mga persecution and paghihirap. Itong Wall of Jericho is a stronghold, di ba? Bilang mga Kristiyano. Marami tayo niyan, mga stronghold natin. And marami tayong mga minsan hindi natin kayang gapiin, pero sa magitan lang ng kapangyarihan ng Panginoon ay mapangyayari ang mga bagay na ito. So, Jericho already belonged to Israel. Yun ang pangako ng Panginoon. Pero iba yung strategy ng Lord. Ano po? Kasi ang strategy ng Lord, anong sabi dito? Liligid sila sa Jericho. So, hindi sa pamamagitan ng mga tabak, hindi sa pamamagitan ng kanilang mga armas, kung meron man sila. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi dito, magtiwala lang sila sa Panginoon dahil ito yung sinasabi ng Panginoon, march. Kailangan mag-march for 6 days, once a day for 6 days, and then 7 times in 7 days. Then meron pa siyang specific na instruction na sinasabi dito na, pagkarinig, sabi, verse 5, pagkarinig ninyo ng isang malakas na at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na sisigaw. Sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. So, now, the battle is over. So, Jericho already belonged to Israel. Ang kailangan lang nila ay magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi dito, you shall march around the city. God commanded plan against Jericho, made no military sense. Minsan, walang sense naman. Bakit tayo magmamarcha? Bakit marcha lang gagawin natin? And isa pa doon, sabi, wag magsalita, wag maingay for 6 days. Magmamarcha lang kayo. Hayaan mong tumunog ang trumpeta or tambuli. Malain mong tumunog yan, pero hindi kayo magsasalita. So, paano kaya kung nagsalita sila? So, hindi fully obedience ang ginawa po. Pero since hindi talaga sila nagsalita, and then yung pagsunod nila
ibig sabihin, nagpapakita iyon ng malaking pananampalataya sa Panginoon. Sinabi ng Lord, huwag tayo magsalita. Huwag tayo magsalita. Pero tayo, ano po, sinabi ng Lord, huwag magreklamo, reklamo tayo eh. Pero salamat sa Lord, ang biyaya ng Lord, ang siyang, ano po, mahaba sa atin, sagana sa atin, ano po. Sabi dito, walang military sense, it depended on God. So, not brilliant strategy, nasa magitan ng mga military tactics and might, not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Ibig sabihin, ang ating victory sa pamamagitan lang ng Panginoong Kristo. Ano po? So, ang sinabi niya, sabi niya, this plan required great faith from Israel and her soldiers, and it requires faith, great faith from Joshua, since si Joshua ang maglilid, and then it requires great faith din ng mga tagasunod niya, ng mga elders and the people of Israel, because susunod din sila sa sinasabi ni Joshua, dahil si Joshua ay nakinig sa Panginoon, at ito namang mga Israelites ay dapat makinig din kay Joshua. And din yung plano ng Lord ang nasunod sa buhay nila. Israel was remained silent during the march and follow God's instruction precisely. So, specific ang sinabi ng Lord, sumunod sila. So, ano ang naging nito? Ano ang naging bunga nito? Ang bunga nito, pananagumpay. You know what? Ang buhay natin bilang Kristiyano hindi madali. So, may ipinangako ang Lord. Pinangako ng Lord yung buhay na walang hanggan. Pinangako ng Lord na balang araw, papawiin ang ating mga luha. At kung tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng ating mga struggles. We have strongholds, we have struggles, magkakaiba nga lang. Pero, promise ng Lord na hindi niya talaga tayo iiwan. Ano po? Yun yung promise ng Lord na hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Pag nakita natin yung kapatid natin na nanghihina, anong gagawin natin bilang mga mananampalataya? Kailangan natin siyang alalayan sa magitan ng salita ng Panginoon. Encourage natin sa magitan ng salita ng Panginoon. Kung ang ating mga kapatid ay nalalamig sa paglilingkod sa Panginoon, atin din silang alalayan na makabalik sa Panginoon. At sa magitan ng salita ng Panginoon, makakabalik sila sa Lord at patuloy natin silang ipanalangin. So, andito po, hindi lang pwedeng gapiin ni Joshua, siya lang mag-isa. Ano po? Pag titinan natin mabuti, mula kay Joshua, ibinigay ng Lord yung instructions, and then binigay na ni Joshua yung instructions sa mga soldiers, and then sa mga pari, and then sa mga Israelites. Ang mga bagay na ito ay specific na sinasabi ng Panginoon at dapat lang sundin. So, ibig sabihin, hindi magagawa ni Joshua na manalo na siya lang. Ano po? So, ang kailangan lang ay magkakaroon ng unity. So, ganun din sa ating paglilingkod sa Lord. Ano po? Hindi naman natin magagawang mananagumpay na mag-isa. Hindi mo rin magawang mag-ministry mag-isa kasi kailangan mo talaga ng kailangan mo talaga ng kaagapay. Kaya nga po, nung sinend yung mga apostoles po ay, sila, may kasama. Yung sinend po tayo, papuntang Burias, may mga kasama tayo. Why? Hindi na pwede mag-isa po. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, may partner talaga tayo. Kaya nga tayo may mga prayer partner. Meron tayong mga kapatiran na sa atin ay umaagapay. Bakit? Kailangan kasi natin yun. At sa panahon na tayo manghihina, alam niyo po, sa panahon nung si Moses po ay nung patawid sila sa Red Sea o sa Dead Sea po, di po ba, tinulungan din ng mga Israelites si Moses na itaas talaga yung tungkod po, tsaka yung kamay niya dapat hindi manghina. Bakit? Kung kaya ni Moses mag-isa yun, di ba hindi naman? So, kaya ng iba mag-isa yun ni Moses, hindi rin. Kasi kailangan talaga natin yung isa't isa. So, sabi dito, follow God's instructions precisely. Be specific sa pagsunod sa Lord. Walang labis, walang kulang. Okay, now, sabi dito, Israel daw, na-conquer nila yung Jericho dahil sa, sa tulong ng Panginoon mismo. Yung work ng Lord, ang siyang na ipakita doon. At
na ipakita din sa magitan ng pananampalataya ng mga taong sumunod sa Lord. Now, sabi dito, na ang buhay na paglilingkod natin, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi madali. Oo nga, nandiyan na yung promise ng Lord, pero kailangan natin mag-participate kung ano yung gustong ipagawa ng Lord sa buhay natin. Sabi dito, ang ginawa ng mga Israelites ay sumunod and choosing to wait for the active participation. Sabi nga, choosing to wait, hanggang kailan ba sila mananahimik, and then hanggang kailan ba sila dapat sisigaw. In 7 days doon pa dapat sila sisigaw, and then na bumagsak ang wall ng Jericho in flat. Ibig sabihin, flat, walang kahirap-hirap na pumasok sila doon sa city of Jericho after mag-fall. Hindi lang basta nag-crack-crack lang yung mga pader nun kundi talagang nag-fall yung wall of Jericho, and then in flat talaga. So sabi dito, kailangan lang natin sumunod. So we have faith in action. Hindi pwede yung faith lang. Hindi rin pwedeng action lang na walang pananampalataya, kundi faith in action. Sabi dito, true victory comes from trusting the Lord, obeying God's plan, even it seems illogical or difficult. Parang nonsense na nga Pero susunod tayo sa Panginoon because ito yung, ito yung susi ng ating pananagumpay o katagumpayan. Sabi dito, like the walls of Jericho, marami tayong walls din. Marami tayong strongholds, obstacles. Meron tayong doubts minsan, katigasan ng ulo. And then, kailangan natin i-brought down sa Panginoon. Kailangan natin ibigay sa Lord and isuko sa Panginoon with a humble heart. Bakit po? Kasi kahit magmamalaki tayo, hindi tayo mananalo sa Lord. Lahat ng mga bagay na ito ay kailangan natin iluhod sa Panginoon. Pag nakita natin si Joshua, alam niyo po kung paano si Joshua mag-lead ng people ng Panginoon. Talagang niluluhod niya sa Panginoon at lahat ng bagay ay talagang binibigay niya sa Panginoon yung mga plano na ganito. Tapos ang Lord na mismo ang nagbibigay sa kanya ng instruction. Ibig sabihin, lahat ng mga plano natin, ministry natin, paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan natin ibigay sa Lord. At isangguni sa Panginoon, kasi kung sa atin lang sarili, hindi natin kaya. Kaya nga tayo minsan nagpo-fall. Ibig sabihin, mapalpak tayo minsan dahil may mga pagkakataon na hindi tayo naging totoo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi dito, follow His plan, emphasize that true success comes from the Lord. Dapat i-acknowledge natin na without the Lord, hindi natin magagawa yung mga bagay na ito. Sabi sa Hebrews po, 11:30, it reminds us that by faith, the walls of Jericho fell. After the people had marched around them for 7 days, Joshua and the people of God demonstrated deep confidence in the power of God. Do you have that kind of confidence? Tayo po, meron bang ganun tayo na confidence sa Panginoon? Na kahit na sa kabila ng ating mga bagay na ating nararanasan, minsan, sabi nga doon sa pangangaral ni Pastor, minsan very emotional tayo sa mga bagay na pagdating sa sarili natin. Minsan nauuna natin yung sarili natin. Mga plano ng Lord ay naisantabi. Ang plano ng tao minsan ang nasusunod. Pero dito po, kailangan natin ma-remind sa pamamagitan ng salita ng Lord na kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Have faith in God. Dahil yung wall of Jericho, sabi sa Hebrews 11:30, nag-fall ito dahil sa faith ng mga tao, sa faith nila sa Panginoon, kung paano yung plano ng Panginoon, kahit na it make no sense sa kanila, sinunod pa rin nila. So ano ang pinapahiwati dito sa atin ngayon, sa ating paglilingkod sa Lord? Marami tayong mga walls, marami tayong mga disappointment, marami tayong mga strongholds, minsan hindi natin mapipigilan o hindi natin na gagawa yung nais ng Lord. Pero ang daan nga na ating katahakin ay inilaan na ng Lord yan, inilatag na ng Lord. Ano nang gagawin na lamang ng mga mananampalataya, kundi patuloy na magtiwala sa Panginoon at patuloy na magpasakop sa kanyang kapangyarihan, na alam naman natin na magiging matagumpay lang tayo kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Sabi dito, yung path nila papuntang Kanaan hindi madali. At napakahirap talaga yung time na yon. Mahirap yon.
sa kanila, imposible sa kanila. Pero, since sa Panginoon, minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, mahirap Mahirap din. Bakit? Marami tayong dapat i-sacrifice and then marami din tayong dapat gawin. Pero ang importante nito, dapat matuto tayong sumunod sa Panginoon. Kasi kapag hindi, anong mangyayari sa atin? Kaya tayong maraming mga hindi naging matagumpay tayo sa ating buhay dahil marami tayong hindi pagsunod sa Panginoon. Sabi dito, the path to the promised land ay marami talagang mga kaaway sila na ginapi. Pero hindi nila nagapi yun kung hindi sa magitan ng tulong ng Panginoon. Sabi dito, yung paggapi nila sa Jericho ay presented as miraculous. Okay, ibig sabihin, ito ay himala, di ba, Pastor Alan? Alan Flores, lagi niya sinasabi, miracle daw Okay, now, sabi nga po dito, miraculous yun. And yun yung wondrous na ginawa ng Panginoon, as in, napakalaking himala yun para sa kanila. At kung pinapakita dito, at kung susundin natin ang mga bagay na ito, ay mapangyayari ang mga bagay na ito. Sabi dito, faith-based event rather than standard military strategy ang ginamit. Kundi itong faith na pinapakita nila, ito yung nagpapanalo sa kanila, yung faith nila sa Panginoon. So sabi dito, the Bible states that God directed the Israelites to conquer the city in a specific way that demonstrate His power, not just their military strength. Lagi namang pinapakita ng Panginoon yan, di po ba? Sa panahon ng pagkipaglaban nila sa Old Testament, anong sabi? Talagang laging nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Laging pinapaalala ng Panginoon sa kanila na hindi sa magitan ng lakas nyo. Kahit sa atin ngayon, laging pinapaalala ng Panginoon, hindi sa magitan ng lakas mo, kaya ka nakapagpatuloy ngayon sa ministry mo. Hindi rin sa magitan ng lakas mo kung bakit ka nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi rin sa magitan ng lakas mo kung bakit naging matagumpay yung ministry na mayroon ka ngayon. Kundi sa Panginoon lang yung lahat. So, kaya nga po, kung bakit nang pangyayari mga bagay na ito, to give glory to God, hindi sa magitan ng sarili nating lakas. Kung bakit sila ay nagtatagumpay. Ngayon mga kapatid, dili-dilihin natin sa sarili natin kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. Kagaya ba nung pagsunod ni Joshua? Kagaya ba nung pagdepend, na nakadepende talaga sila fully sa Panginoon, or meron pang pagkakataon na we reserve para sa sarili natin, ay dapat ganito yung mangyayari sa buhay ko, or parang naging Lord na tayo ng buhay natin, hindi na talaga si Lord ang nasusunod, kundi minsan tayo. So sa ating paglilingkod ngayon, ang pinapakita ng Panginoon na lesson dito, you must follow me, follow my instructions, and then trust me kahit na mahirap ang sitwasyon. Kasi kung hindi, sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Kaya nga po, may mga kahinaan tayo sa magitan ng mga kahinaang ito. Makikita dito yung kalakasan ng Panginoon dahil kung saan tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya, kagaya ng paggapi nila sa Jericho, sa city of Jericho. Itong mga bagay na ito ay laging pinapaalala ng Panginoon na kung without the Lord, hindi natin kaya ang paglilingkod na ito. Hindi tayo makapaglilingkod ng tama sa Panginoon, hindi natin ina-acknowledge yung kanyang kapangyarihan, at hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng promise na ibinigay ko na ito sa inyo. Inyo na to. All you have to do is claim it. And alam ko na magtatagumpay kayo kapag kayo ay sumunod sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Nang pagsunod sa Kanya, ay siyang susi. Pagsunod na may pananampalataya ay susi kung paano tayo magtatagumpay sa Panginoon. Okay po, maraming salamat sa inyong pag-tune in po ngayong gabi. Maraming salamat sapagkat dinako tayo ng Lord upang tayo ay turuan muli. Nawa ang mga bagay na ito na ating narinig ngayon ay magsilbing paalala sa atin at encouragement sa bawat isa sa atin na sa panahon na tayo ay mag-face ng wall na kagaya ng Jericho na mahirap gapiin,
magtatagumpay tayo kung kasama natin ang Panginoon. Maraming pong salamat sa gabing ito. At hanggang dito na lamang at abangan po natin ulit ang ating day 24 bukas. Si Sister Weng Reyes ang ating speaker at patuloy po tayong maglilingkod sa Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin sa gabing ito sa pagtatapos. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay dinako mo sa gabing ito upang kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano po kami magtiwala sa iyo sa kabila ng mga sitwasyon napakahirap sa buhay namin, Panginoon. Minsan, doon kami nagpo-focus, pero Panginoon, salamat sa iyong mga salita na tinuturuan mo kami kung paano po kami magtiwala sa iyo, Panginoon. I-focus namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon, kung paano ang aming pananampalataya ay lalago, Panginoon, kung kami ay susunod sa iyo. Tulungan mo kami, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nakapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa magitan na iyong biyaya, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu, patuloy na kumilos namin. Kung sa ganun, Panginoon, ay magawa namin ang mga bagay na nais mo, Panginoon, na gawin namin, Panginoon. And kagaya ng sinasabi mo, Panginoon, kay Joshua, Panginoon, na be strong and courageous. Alam namin, Panginoon, na kami, Panginoon, maging strong lamang kung kasama ka namin. At hindi kami, Panginoon, manglulupaypay kung kasama ka namin, Panginoon. At i-acknowledge namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, at wala ng iba pa sa buhay namin, Panginoon, na makakatulong, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pagpalain ang ministry na ito, Panginoon, ang Speak Life, Panginoon. Upang sa ganun, O God, may maabot pa namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, Panginoon, ang aming mga co-worker, Panginoon, upang sa ganun, O God, may mabahaginan namin sila na iyong mga salita. Purihin lamang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan, pasasalamat, at pagluwalhati, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Shout out na po. And comment. Ito na ba yun? Okay, now, salamat sa Lord sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pag-tune in po. Ayan, CJ Hernandez, shout out, Pastor J. At syempre, unahin muna natin yung ating mga kapatiran sa Bicol. Ayan po, shout out po from Pom Badian, Pom Tapel, and Pom Piodoran, and BS Japan, and Pom Main Church. Okay, syempre, maraming salamat po kay Ella, kay Jessica Villar, kay JC Andrade, David Ching, Jasmine Villegas, Ma'am Lani De Leon, Jerry Pasqua, ayun, ang mga kapatid ko sa probinsya, Rosana Vallejo, Clarice Galdo, Jeff Alvisa, Rona, Miriam, Josephine Chi, Lumen, happy birthday po, Virgilin Salisikitay, Miyuki Kida, Espinosa Lumen, Heidi Partula, Ate Heids, kumusta ka po dyan? God bless you po, at patuloy ka na tune in. Pastora Mirna, Leah Joy Salisi, Evelyn Buhia, ayan, Sister Vicky, Jake Verano, Sister Jen, Jennifer Page, Karen Estrada, Pastor Alan, ayan, hello po, Pastor Alan. Shout out po sa aming mga kapatid sa probinsya, si Sam Lahoy, ayan, and Gang, Rosana Vallejo, at mga anak niyo, ayan. Kumusta po kayong lahat dyan sa church natin, sa probinsya, sa Mindanao? Pastor Carl, Pastor Carl, magandang gabi po. And belated happy birthday din po. Avinash, ayan, nag-tune in. Siyempre, nandito yung aking assistant. Ayan po si Sandro, si Ate Gi, si Kuya. Shout out po. And si Maki, sino pa? Sister Arlene, Amber. Ayan, sino pa ba? Ayun, si Sister Caril Insik. Ayan, sino pa? Ay, si Ma'am Beverly. Ayan po.
Sir Weng. Ayan po, magandang gabi po. Sir Danny Rose Alisi. Sister Weng. Partulan. Ayan, Sister Weng Reyes. John Flores. Ano po? Dulong Crusher Church. From Dulong Crusher. Ayan po. Sino pa? Shout out sa inyo lahat dyan. John Daniel Ignacio po. Ayan. John Paul Alilano. Raquel Sardinia. J.K. Niebla. Ayan po. Salisi Rostia. Rastia. Sorry po. Brother Domson. Magandang gabi po. Shout out. Sir Betchay. Shout out po sa ibang bansa. Yan. Ryan. Brother Ryan. Sir Karen. Si Ethan. Sino pa? Si Renz. And Rona. Sino pa ba? Ella. Vincent. Bodino. Manuel Ordiales. Marie Chris. Sino pa ba? Cavillar. Sister Jess. And Sister Janet Lego. Okay, now, marami pong salamat sa inyong pag-tune in po. Shout out po rin Rinalyn Mamuad. Sino pa ba? Shout out sa mga taga-Japan. Ano pa ba? Sino pa ba dyan? Renalyn, shout out. Sir Rika Bersabe. Sam, hi. Sir Jerry, si Brother Jerry, sina Jackie Arroyo, ayan po. And marami pang iba. Sino pa? God bless everyone po. Maraming pong salamat sa inyong pag-tune in. Nawawaw po kayo magsawa po na makinig sa ating Speak Live. And magpapatuloy po ito sa biyaya ng Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat. Meron pa ba akong nakalimutan? Siyempre, yung ating mga kapatiran dito sa si Brother Andre. Isa din yun sa tumulong sa akin dito, Brother Andre. Ayan, nandito sila. Ayan, ang mga masisipag na tech natin. Ayan, si Kuya. And si Gi. Ayan. Hello, anak. Salamat sa siya yung nagsulat nito. Oh. Hindi ako marunong. Si Sandro naman nagsabi nandito sa kabila. Kaya salamat sa Lord. Ano po. And marami pong salamat sa lahat sa gabing ito. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy po tayo maglilingkod sa Panginoon sa magitan ng kanyang biyaya. Pastor Alwin, thank you po. Sister Loy, Sister Paula. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless everyone. Magandang gabi po at tayo po ay pagpalain lahat ng Panginoon.